mga kapatid, sa ating banal na paglilingkod na ito, sama natin sa ating panalangin ang hari pasasalamat at natatanging kailingan nila Dr. Marat Marito Lentino at Pamilya, Dr. Abensay Managat Pamilya, Edgar at Aida Punanan at Pamilya, Renet David de Leon at Pamilya, Mida Digolong at Pamilya, Janet Di Pascual at Pamilya, Tingi ng ADP Community, Bishop Dennis Midaroho, Reverend Father Rubino Pensuli, Colin Evelyn Salazar at Pamilya, Beth Arcagatin at Pamilya, Rian Saleon at Pamilya, Kelvin Maximo at Pamilya, Cecily Rivera at Pamilya, Jill Silugan at Pamilya, Marieta Quero at Pamilya, Ricket Afut Magpok at Pamilya, Alicia Arcega Villacruz at Pamilya, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at Pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at Pamilya, Lourdes at Jomar Barredo, BPS Prex Family, KD sina Adam Fidel, Celia San Felipe, Mario at Cora de Leon, Susil Venias, Michael Lehia, Birna Lumba, Luis Simangan, Estela Ragasa Hernandez, Joseph Mary Grace and John Paul, para sa kaligtasan nila Hani J. Galvez at Pamilya, Camille Lazaro Aquino at Pamilya, Jen Tamani at Pamilya, Joseph Brillantes at Pamilya, Amy Ferry Di Manalo at Pamilya, Gima Jonah Rindel, Yvette Barrera at Pamilya, Dr. Unaysa Katrina Monero at Pamilya, Dr. Caroline Enriquez at Pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, Ining Villanueva at Pamilya, Rowena Villero at Pamilya, June at Doris Vilejera at Pamilya, Evelyn G. Bulag at Pamilya, Emerita de la Cruz at Pamilya, Gigi Bautista Alejandro at Pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at Pamilya, Dr. Ara Tivon Guevara at Pamilya, George Advincula at Pamilya, Joel Trillera at Pamilya, Arman at Amy Isma at Pamilya, Pedro Morales at Pamilya, Gaspar at Susan Dumali at Pamilya, Reynante Idabo at Pamilya, Ivy Lorena at Pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calabis, gayun din ang mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, at ang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong at Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Bigno Hospital, Skyline Hospital at Balimet Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salud ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Joel Lumba, Fatima David, Mercy Ancheta, Cora de Leon, Minda Saison, Erin Ferrer, Samantha Osea, Marian Maravilla, Adora de Leon at Pamilya, Timoteo Orihuela, Richard Carigo, Evaria G. Cruz, Chelo Del Mundo, Nidat Daina Amunan, Adora de Leon at Pamilya, Buena Rizal, Corazon Donato, Jojit Santiago, Leonardo Brera Tirole, Nito Soriano, Quirino Cristobal, Joan Perez, Patricia G. Donquillo, Victoria Ann Sanchez, Madeline Villanueva, at hindi para sa ating mga kapatid na yumauna, sina Ricardo, Siledona, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro de Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Gedora, Alejandro, Sofia, Bonita, Roy, Justin, Lucina, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Rolando, Felino, Robelo, Maria Florencia, Gina, Jose, Leonardo, Felicissima, Manuel, Remigio, Crescencia, Milita, Lucio, Elidia, Fernand, Antonio, Gerard, Renerio, Arian Joy, Marina, Espiridion, Pasiano, Nicador, Elena, Renato, Rinel, Giovanni, Rogelio, Adolfo, Rolando, Josefina, Emiliano, Aurora, Felicitas, Robert, Fernand, Antonio, Arian Joy, Gerald, at Angel. At hindi ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at mga namayapang mga lingkod ng Diyosis ng Malolos
at mga doktor at frontliners at mga biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalinangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalian ng mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalay at masagip, dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig, at gawin mong kaming iniligtas ng dugudumarang sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan, at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid mula sa lahi ni Abraham at mga tao may takot sa Diyos, tayo ay ang pinagdalhan ng mabuting balita ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang ito. Nakatulan nila ang kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng buong Diyos sa bundok ng mahal, sa tuktok ng Sion, aking inunuklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion, aking hahayag ang pinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giling mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, dunugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mga ingat kayo at makapagpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran, katakutan lugta. Ang Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manali kayo sa Diyos at manali din kayo sa akin.
Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at panununan ko pang ipaganda ko kayo na matitirhan. Kapag naroon ako at ipaganda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kanaroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung paano ang ating Panginoon ay nagpakasakit para sa atin. Siya rin ang ating tamang daan, ang katotohanan ng ating buhay, patungo sa Ama. Kaya nga po tayong lahat na nagnanais na makarating sa langit o kaya naman ay makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi natin kaya sa ating ganang sariling kalakasan ang makapasok sa pintuan ng langit, ang makaparoon sa kaharian ng Panginoon. Subalit mga kapatid, kung paano si Jesus ang siyang nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ligtas, siya rin ang ating tanging daan patungo sa kanyang tahanan. Siya rin ang ating daan patungo sa kanyang kaharian. Kaya nga po sinasabi sa atin, kung meron man tayong dapat sa palatandaan, hindi walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagat lahat ng bagay dito sa lupa, magagamit natin. Kung ito'y gagamitin natin sa kabutihan, magagamit natin ang mainam. Subalit, ang mga bagay na ito ay maiiwan at maiiwan natin. Subalit, pagdating ng panahon, ang ating kaluluwa naman ay tutungo sa kabilang buhay. Kaya nga po mamamatay ang ating katawan, maging ang ating katawan na lupa, iiwanan natin dito sa lupang ibabaw, upang ito ay magulo, upang ito'y bumalik sa kawalan. Subalit ang ating kaluluwa ang tutungo sa kabila, upang nang sa gayon, humarap sa ating Panginoon. At kapag tayo ay napili, tayo pinagpala na makapiling ng ating Panginoon, tayo naman ay papasok sa kanyang kaharian. Kaya nga po yung pinagpapaalala sa atin, walang anumang bagay dito sa lupa ang makapagdadala sa atin sa kabilang buhay. Ang mga bagay na narito, iiwan natin. Hindi natin madadala patungo sa kabilang buhay. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid kadalasan, pinapaalala sa atin, dumating ka sa mundo na walang-wala, aalis ka sa mundo na walang-walahin. Dumating ka sa mundo na wala kang kasuotan, wala kang saplot, wala kang ari-arian. Darating ang panahon, pag-alis mo sa mundo ito, aalis ka rin na walang saplot, aalis ka rin na walang kapangyarihan, aalis ka rin na walang anumang ari-arian. Kaya mag-aaraman ang kasuotan mo sa iyong ibig, pero pagdating sa kabilang buhay, di ang damit na suot-suot mo na ikaw ay inibig, hindi mo rin madadala patungo sa buhay sa kanila. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, na tayong mga narito sa lupang ibabaw, magagamit natin yung mga bagay na pandaigdig. Pero hindi ito ang daan patungo sa tunay na kaligtasan. Magagamit natin siya ayon sa kabutihan, pero ang tunay na daan patungo sa kaligtasan ay ang mismong kabutihan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang daan patungo sa Kanya ay ang pagtaha sa landas ng pagpapakabanal, ang pagtaha sa landas ng pagtulad sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, nung tayo sila, isipin na lamang natin, ibang-iba ang itsura ng ating mga kamay. Nung tayo ay mamamatay. Bakit? Sapagat kung isilang ka, ang kamay mo bilang sanggol, palaging nakatiko. Bakit nakatiko? Kasi wala kang dala-dala, wala kang ari-arian kahit ano, pagdating mo sa lupang ibabaw. Kaya nga po nakatiko ang ating kamay, sapagat ninanais natin lahat ng ating mahawakan maging atin. Kaya nga po lahat ng pwede mong hawakan, tinitiko mo ang kamay mo para lang sa gayon, mapasayo ang anumang hinahawakan mo. Kaya nga po tingnan niyo yung isang bata, kahit pagka po inilapit mo ang iyong daliri sa kanya, bubukas ang kanyang kamay upang nang sa gayon, hawakan ang iyong daliri. Kaya hanggat kaya niya, hindi niya bibitawan ang iyong daliri. Bawat mahawakan niya, gusto niya ay mapas sa kanya. Kaya nga po kagaya ng madalas binabanggit ko sa iba, ay yung pong ibang mga bata, delikado po na bigyan natin ng maliliit na bagay. Bakit? Kasi yung mga bata, upang dahil sa gayon, mapas sa kanya at hindi maalaw sa kanya yung isang bagay na gusto niyang hawakan, ano ang kanyang gagawin?
isusubo at isusubo niya ang bagay na kanyang mahawakan. Kaya nga po pinili kapag binigyan mo ng maliit na bagay, delikado, baka mamaya yung bagay nito makalason sa bata o kaya naman mapulunan ang isang bata. Kaya nga po delikado sa kanya na bigyan ng maliliit na bagay. Hahawakan niya, isusubo niya para nang sa gayon maging kanya, hindi maagaw ng iba. Kaya nga po kagaya ng bagay ko sa iba, ay nung ako po'y bata-bata pa, yung aking pong pinsan ako nag-alaga, kapag ka umaalis yung aking tiyahin, no? At simple lang yung sabi sa akin ng tiyahin ko, ano? Kapag aalis siya, ay binibili na ako. Ang sabi sa akin, yung anak ko, bantayan ko nasa kuna, kapag kaya umihi, alam mo na ang gagawin. No? Pag umihi, ang ginagamit na ng pinong araw, tela lamang, wala po yung agis o kaya naman EQ, wala yung mga diet again. No? Kaya nga po, mas madali sana ngayon, no? Kasi kung di mo yung EQ, ihagis mo na lang, no? Kasi o kaya lang, i-pampers mo na lang, no? Ngayon ay nung araw, wala namang kung ganyan, no? Wala namang disposable diaper. Pero nung araw, ay yung mga lampin. Kaya lang, pagka yung bata, dala-dala mo, karga-karga mo, nakalamping man, pag umihiyan, pati ikaw, ay madadaluyan ng sumabog at nagbukas na dam, no? Kaya pati ang damit mo, mababasa ng ihi ng bata. Bakit? Dire-diretso lang yan. Kasi pantakip lang yan, pero hindi naman tayo nakapipigil at umaabsorb ng ihi yan. No? Kaya po, mababasa at mababasahin yan, kailangan mo rin palitan. At ang pinaka-the worst ay kapag ka po yung bata ay nadumi, ang sabi sa akin ng aking tiyahin, ganitong gagawin mo. Tatanggalin mo yung lampin, itatabi mo sa isang gilid, pagkatapos kumuha ka ng pamunas at saka ng bagong lampin, pupunasan mo siya, papalit mo ng panibagong lampin. No? Kaya po, nung yung aking pinsan na sanggol ay bata pa lamang ay nandoon na doon sa kanyang kuna, ako'y nanonood ng cartoons at ang favorite kong panoorin ay yung Voltes 5, ano? O kaya naman si Tom and Jerry nung araw. No? Kaya ako'y busit ng busit kapag halimbawa, nasa kasagsagang ka ng panonood, tatalo nila yung kalaban. Pagkatapos biglang iiyak yung bata. No? Bakit? Kasi natumi pala. No? Kaya po ang ginawa ko, dali-dali, sabi ng tiyahin ko, ay tanggalin ang lampin, ilagay sa gilid, pumunta doon sa may tokador, kumuha ng panibagong lampin at pamunas, para pagdating mo doon sa may kuna, pupunasan siya, papalitan ng lampin. At alam ko ninyo, mga kapatid, ganun nga yung ginawa ko. Kaya po nung ako'y kumuha ng pamunas, kumuha ko ng lampin na panibago na malinis, pagbalik ko doon sa una ng bata, ako'y nagtaka, bakit? Sapagat yung dumi ng bata, nawawala na. No? Kaya medyo ako'y nagdududa na. Kaya tinignan ko yung kanyang kamay, may bahid ng dumi. Kaya medyo kinakabahan ako. No? Tinignan ko yung kanyang muso, may bahid din, may bakas din ng dumi. No? Kaya nung tinignan ko yung kanyang dila, kumpirmado na. Yung dila niya may kulay pa. No? Kaya ano nangyari? Yung bata na ito, sapagat bata pa lamang, wala pang kamuwang-muwang, yun yung kanyang ugali. Anong kanyang ginawa? Dinampot, hinawakan, isinubo, para nang sa gayon, maging kanya, hindi maagaw ng iba. Kaya kung isa, delikado. No? Kaya nga po kahit yung ganoon, nakakain ng isang bata. Kaya nga po mga kapatid, ganyan kasi yung ibang mga bata. No? Dumating silang walang-wala, gusto nila'y mapa sa kanila ang anumang makuha at mahawakan nila. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, wala naman tayong pinagkaiba sa mga bata habang tayo lumalaki. Bakit? Kasi habang tayo lumalaki, marami tayong gustong hawakan, marami tayong gustong angkinin, marami tayong gusto na maging ari-arian. Kaya isipin natin, kapag lumalaki na tayo, mas marami ang nagiging pangangailangan natin. Nung bata ka, pwede kang gumapang ng wala kang saplot. Pero ngayon na malaki ka na, unang-una, hindi ka pwedeng gumapang lang. Pangalawa, hindi ka pwedeng maglakad man lang nang wala kang saplot. Kinakailangan mong sapatos o tsinelas, kinakailangan mong pantalon o palda o shorts, kinakailangan mong damit, pantakip at pamprotekta sa iyong katawan. Kaya marami na tayong pangangailangan. Kinakailangan mo ng bahay na uuwian, kinakailangan mo ng mga gamit sa eskwelahan kung hindi nag-aaral, kinakailangan mo ng mga gamit sa kusina kung hindi magluluto, kinakailangan mo ng ibang mga gamit sa pagtatrabaho.
Habang tumatanda tayo, dumadami ang ating pangangailangan. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng ito, dito lamang natin magagamit sa lupang ibabaw. Kaya nga po kapag namatay ka, nagbabago ang posisyon ng iyong kamay. Kung nung isinilang ka, nakapikom ang iyong mga kamay sapagat dumating kang walang-wala. Pagdating ng panahon, kapag ikaw ay namatay, anong mangyayari sa iyo? Nakalakad ang iyong mga kamay. Ang mga kamay mo, kusang ilalahad sa iyong kamatayan. Bakit? Sapagat sa kamatayan mo, misi kung duling, hindi mo madadala sa kabilang buhay. Kaya nga po mga kapatid, anong sinasabi sa atin? Ang kaligtasan, wala sa ating kamay. Ang daan patungo sa kabilang buhay, nasa daan patungo sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating mabuting balita, nung tinanong ni Tomas ang ating Panginoon, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? At ang sagot ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga kung ninanais namin na makarating sa langit, kung ninanais natin na makasama ang Diyos, tahakin natin ang landas, ang daan ng buhay, ang katotohanan ng ating buhay, na walang iba kundi ang landas patungo sa ating Panginoon. Kaya kung ang ating Panginoon ay nagsakripisyo para sa atin, matutuloy tayo magsakripisyo para sa Diyos at para sa ating kapwa. Kung ang ating Panginoon, pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pag-aalay ng kanyang buhay, ipakita rin natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng ating kapwa. Nang sa gayon, ang daan patungo sa ating Panginoon, ang palagi nating tahaki at makanta natin ang kaligtasan para sa ating sarili. Kaya hindi naman, mga kapatid, hindi lamang tayo dapat makapasok sa langit, kundi dapat sama-sama lahat tayo mangarap, magkapiling-piling sa tulong ng ating Panginoon at na makasama siya sa langit na tunay nating tahanan. Kaya mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, nawa sa bawat sandali ng ating buhay, hindi ang daan ng pagkakasala, kundi ang daan ng kabanalan, ang daan patungo sa ating Panginoon, ang siyang ating tahaki, nang makamit natin ang kaligtasan para sa ating lahat. Mga kapatid, manalangin tayo na may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naganda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat pananditan ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway akayin ng mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mag-isang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kandungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayo umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos na mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundo ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, lobin mo na namin ang katuwa ng aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam namin nagiraan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ay, babaguhin ko
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang gabinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo ang mga kamay, sa kapurenya, karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming likha, tanggapin mo at kaludar ang mga alay ng iyong magkat upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ay ang bigay mo sa rin puhulan na hindi masayang, kulit tumubo para mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na dumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayupay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-ahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilugatit ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang dambal at paring nagardo, siya pa rin ang tupang handog na inilugod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagmumuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na palimito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging kod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Leris naming Obispo at ng Tarangkaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasahangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
tukso. At iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininarabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpapakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Kung kaya mo ang aming pananampalataya ko ng aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid ko, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Orancio Imperata, COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin ka. San Rafael Arcangel, Panalangin ka. San Roque, Panalangin ka. San Lorenzo Luis, Panalangin ka. San Pedro Calungsod, Panalangin ka. San Pedro Apostol, Panalangin ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo yung matapat na pagsubaybay sa iyong mga niludulutan ng kaligtasan upang mga pinagpakasakit na sa pinanggawanan ay makapakinabang sa pagkabuhay ng nabibigay ka lang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, Na kami magdindar at makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. mapagpala ka ba? Kasiyan mo kami ng lumahal na pagpapala, kaya lamang sa pamamalita ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pagkudaan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagpatay sa krus, mapakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng huli sa kaliwalatian sa langit. Inilig namin ito sa mahal na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mawalang ginawa sa atin. Amen.